So mga tol, nakalapag na po kahapon ng Pinas ang makakalaban ni Tokyo Olympic bronze medalist Yumar Marcial at former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales na sina Eddie Colmenares at Fernando Toro. Ang tangkad pala talaga nito makakalaban ni Yumar Marcial na si Eddie Colmenares. Dumiretso nga po sila sa Elorde Gym Sukat Parañaque at dyan nila pinagpatuloy ang pag-iinsayo. So malapit na nga po ang bakbakan na yan. Sa October 29 na po yan, nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Pinamagatan nga po yung Trila in Manila 2. Sumusuntok naman sa midspad dito makakalaban ni Marlon Tapales na si Fernando Toro. Makikita dyan mga tol na mukhang mabagal itong si Fernando Toro. Sinasabi ng mga Pinoy fans na mukhang knockout lang daw ang sasapitin nito kay Tapales. Speaking of Tapales, huling sparring session na po niya kahapon. Naka-sparring po niya ang kanyang kapatid na si Gabriel Tapales. Magkaparehas nga po ang galawan nila. So paluwas na nga din po na Maynila si Tapales. Samantala, kung yung kalaban ni Yumar Marcial at Tapales, medyo malayo sa Smart Araneta Coliseum dahil nasa Sukat Parañaque sila. Pagdating naman po dito sa makakalaban ni WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem na si Siya Kulwakusi ng South Africa, mas pinili na mag-stay sa malapit sa Smart Araneta Coliseum. Makikita po kasi sa post ni Kusi, katabi lang po niya ang Smart Araneta Coliseum. So mukhang malapit po yung hotel na kinuha nila sa Smart Araneta Coliseum. Hindi na kailangan pong bumiyaya ng pagkalayo-layo itong si Kusi. Smart move nga po yung ginawa ng team niya. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na po ang weigh-in ni former 3 Division World Champion General Casimero at makakalaban niyang si Japanese Kyunosuke Kameda. Makikita nga mga tol na payat na si Casimero. So wala na nga pong problema si Casimero sa timbang dahil kuha na po niya ang 128 pounds. Sa inilabas po kasing video ni Casimero noong ma-interview siya sa Kyrgyzstan. Sagot ni Casimero, saktong 128 pounds na daw ang kanyang timbang. Now, 128. So maya-maya lang mga tol, sasalang na sila sa timbangan. Pagkatapos ng weigh-in mamaya, bukas, bakbakan na. Samantala, usap-usapan nga po ngayon ang laban ni Casimero versus Kameda sa Japan. Topic po kasi si Casimero ngayon sa Japan. Napag-usapan po itong si Casimero ng tatlong Japanese former world champion na sina Katsu Tokashiki, Shinji Takehara at Takanori Hatayama. Sinabi nga po dyan ni Tokushiki na interesting daw kapag natalo ni Casimero itong si Kameda sa loob ng first round. Kapag nangyari daw kasi yan, mapag-uusapan na naman daw ang Casimero versus Inoue. Gustong gusto daw kasi ni Casimero na talunin itong si Inoue. Binara naman po si Tokashiki ni Takehara at sinabing hindi daw mangyayari yan. Hindi daw gagawin ni Inoue na labanan itong si Casimero. Imposible daw kasi na maging world champion agad si Casimero sa featherweight. Kailangan muna daw ni Casimero ng at least 5 to 6 fights at talunin daw lahat yan bago siya maging world champion. Wika naman po ni Hatayama, sa tingin naman daw niya, may pag-asa daw itong si Kameda na talunin si Casimero. Humina na daw kasi ang power ni Casimero ngayon at wala na daw ito sa prime. Bukod dyan, 1 taon daw na layoff si Casimero sa boxing. Ang pinaka-concern nga din daw kay Casimero, ang stamina nito. Kaya ang kailangan daw gawin ni Kameda, mag-iingat daw sa first half. Pag umabot daw ng second half, yun na daw ang chance ni Kameda na manalo. Sa tingin din daw niya, nag-improve daw itong si Kameda dahil malalakas daw ang huling dalawang nakakalaban nito. So tingnan na lang po natin mga tol, kung kakayanin ba ni Kameda ang lakas ni Casimero sa Sabado. Magkakaalaman na lang yan.